What's up mga kababayan? Welcome to Hala, May History Pala, the podcast kung saan usapang kalye meets kwentong pangaklat pero hindi boring. At ngayong episode, we're diving into a place na honestly hindi ko alam na nag-i-exist until recently, Trece Martires, Cavite. And yes, just so you know, I am from the north. At ang alam ko lang sa Cavite is Bacoor, Imus, Dasma, at Gentry. Hindi ko alam na may 13 pala sa Cavite. Akala ko, Trece Martires is just something to hear sa history quiz. Pero hindi pala, city na pala siya at meron na siyang college, malls, at pansit-pusit. 13? Bakit 13? So let's start with the basics. Trece Martires means 13 martyrs in Spanish. Mga bayani na pinatay ng Kastila noong 1896 dahil kasali sila sa revolusyon sa Cavite. At kung curious ka, yes, 13 barangays ang lungsod. Bawat isa ay pinangalan sa isa sa mga mart. Ito ang Hugo Perez, Cabuco at Gregorio. At hindi lang yan, may kwento bawat barangay. So literal, every kanto sa Trece may mga history vibe. And, alam niyo ba guys, ng Trece Martires City ay tinawag na Quinta o Quintana. Ito ay isang Spanish term na nangangahulugang malawak na lupain na pagmamayari ng mga private. Isa ito nga siyang Tastara State. Tubuhan, baka, niyog, classic rural Cavite setup. And to add up with that, ang Trece ay isang large barrio lamang ng Tanza noon, tapos ngayon, Cavite capital na siya. That's amazing. Tama ka dyan, Rona, pero noong 1954, nagbago ang lahat. Ginawang new capital of Cavite si Trece through Republic Act 981. So, ang goal, magkaroon ng neutral, less congested government hub. Hindi crowded, hindi madaming gulo, parang quiet ang vibe noon. Di pa talaga planong gawing residential city yan. Pero dahil relocation project ng National Authority at Development, boom, ayun na nga, naging flown dome city na siya. With houses, malls, and schools. Fast forward to now, boom, may SM Trece na may Tower Mall, Watermark, at schools. Like Cavite State University, Trece Campus, at Trece Martires College. At pagdating naman sa ekonomiya, Trece is on fire. Meron silang SM Trece, Watermark, at maraming commercial establishment. And dahil may mga industrial zones nearby, maraming trabaho rin sa paligid. Hindi lang yan, marami ring magnenegosyo or nagnenegosyo locally dahil mababa ang operational cost. From 104,000 noong 2010 to 210,503 na ang population ng Trece by 2020. Ang bilis ng growth rate, lalo na sa barangay Hugo Perez at Cabuco. Let's talk politics. Alam niyo ba, noong una, hindi pa nakakapilit ang sariling local officials ng Trece Martires. Under RA 981-1954, yung governor ng Cavite ang naging ex-officio mayor ng city para mas centralize ang pamamahala at mas mapabilis ang development bilang bagong kapital ng probinsya. Nabago lang to noong March 31, 1992 sa bisa ng RA 7325 kaya doon pa lang nakaboto ang mga residente ng sarili nilang mga opisyal. Si Prudencio Panganiban ang naging first elected mayor, but now yung current mayor ng Trece ay si Gemma Benja Lobigan. Siya ang nagpapatakbo ng programs, budget, at mga public services. And kasama niya si Vice Mayor Bobby Montehermoso Jr. at syempre ang City Council na may 10 elected councilors, SK at ABC representatives. Sila ang nag-a-approve ng ordinansa, community projects at gumagabay sa urban planning ng lungsod. Kaya kung may suggestion ka, City Hall is open mga kababayan. Alam niyo ba kung sino yung patron saint ng Trece? Si Saint Jude Thaddeus. Siya yung para sa mga taong hopeless cases. Kaya kung may finals exam ka at hindi ka pa nagre-review, ababe, mag-pray ka na kay Saint Jude. October 28 ang fiesta dito. May novena, misa, prosesyon, at kainan. Mayroon ding street dancing, parade, banda, at parang buong lungsod nakikiselebrate. And oh, don't forget the food. Trece is known for pansit-pusit. Yup, black noodles from Squid Ink. Mukha naman siyang emo pero at sarap. With calamansi, garlic, minsan may dinuguan pa. Sobrang Caviteño classic yan. Mababa, uy, kanin ka sa sarap. Trece to,
Unang trivia, did you know na Filipino at English ang main languages dito? Pero may mga lolo at lolas na Chabacano pa rin ang gamit, lalo na galing Cavite City at Ternate. Tama, at syempre, may mga tourist spot din dito. Must visit ang 13 Martyrs Monument sa May City. Alam mo ba na tribute ito sa 13 martyrs na pinatay ng mga Kastila noong 1896? Kaya nga 13 Martyrs ang pangalan ng city, cool pa, kasi bawat barangay named after one of the martyrs. Stop! St. Jude Thaddeus Parish sa San Agustin. Built noong 1956, famous to sa mga deboto lalo na every Thursday. At kung nature trip ang hanap mo, punta ka sa Mayang Falls sa barangay Conchu. Hindi pa commercialized kaya sobrang peaceful, perfect, and pang-relax. Kasama ang bebe mo. Last but not the least, ang Pulunan River sa Barangay Osorio. Clean water, murang entrance, at may cottages pa. Perfect for family bonding and picnic vibe. So kung gusto mo na mag-chill at mag-explore, Trece is waiting for you. Tsaka may mga kwento daw na may secret tunnel daw under the old Capitol building, sabi ng mga matatanda. Ginawa raw yan para escape route noong gyera, National Treasure Vibes Cavite Edition. At kahit modern ang Trece, buhay pa rin ang kultura. May Flores de Mayo, may Santa Cruzan, street art, at mga activities sa bawat barangay. Halatang mahal na mahal ng mga tao ang lugar nila. Wow! From forgotten fields to fast-growing city, Trece Martires is now one of the fastest urbanizing spots sa Cavite. So kung dati, di mo alam kung nasaan ang Trece, ngayon mas alam mo lang kung bakit ito espesyal. Hindi lang siya lungsod ng 13 martyrs, kundi lungsod siya ng 13 reasons to be proud. At kung dayo ka man o taga rito, lagi mong tatandaan that Trece Martires is full of hope, history, and pusit. At dito nagtatapos ang ating chikahan for today. So this is Hala, may history pala, the podcast kung saan usapang kalye meets kwentong bakla pero hindi boring. Bye!